Na ang ating paksa, kung inyo pong tignan, sa ating board ay tungkol sa church, iglesia, the church. Now, bakit ito yung ating paksa ngayon? Unang-una, mga kapatid, tayo ngayon sa panahon natin ay yung panahon ng church, the age of the church. Kaya sa tinatawag na panahon ay tinakda ng Diyos sa kanyang timetable ay ang pinakahuling pinal na kapatawaran ng kasalanan ng tao ay nasa panahon natin. And it is called the church sapagkat ang ating Panginoon Jesucristo sa kanyang kamatayan at pagkabuhay muli, doon ipinangaral ang gospel. Bago ang kanyang kamatayan at pagkabuhay muli, there is no preaching of the gospel. Bakit ano ba yung gospel? Ang gospel, sabi ng unang Korinto, kabanatang 15, nasabi niya, ito ang gospel na si Kristo ay namatay para sa ating mga pagkasalanan at siya'y nilibing at siya'y nabuhay sa ikatlong araw. Now, yung gospel, hindi lang yan, hindi lang yan balita, karaniwang balita, kundi yan ay message. Ano yung message? Na si Kristo sa kanyang kamatayan at pagkabuhay muli, ang kasalanan na tayong lahat ay mayroon ay pwedeng magkaroon o mabigyan ng kapatawaran. Na bakit sinabi ko yun ang final forgiveness of sins sapagkat noong unang tipan, the lumang tipan, the Old Testament, alam niyo sa Old Testament, yung mga taong Hudyong nagkakasala ay palaging naghahandog ng handog na susunugin. Mga tupa, mga baka, mga kambing. Bakit? Upang ang dugo ng mga hayop na yan ay kanilang iwisik doon sa dambana sapagkat yan ang kapatawaran ng kanilang kasalanan. Subalit, alalahanin natin yung kasalanan ng mga tao sa lumang tipan ay hindi pinal na pinatawad muna. Tinakpan muna ng Diyos, yun ang salitang atonement, tinakpan muna yung kasalanan ng bawat taong naghahandog ng hayop na susunugin sa altar. Yan ay pansamantalang tinakpan ng Diyos. Naghihintay siya sa tama at sa final na forgiveness. Kaya yung kasalanan ni Adam, kay Moses, kay Abraham, lahat-lahat yan, ay hindi naging pinal unless ang Panginoon ay nagandong ng buhay doon sa cross. Kaya ang kanilang tinitignan ng mga unang tao ang cross. Tayo naman ngayon ay tinitignan natin backward, sila ay tinitignan nilang forward to the cross. Sapagkat lahat ng handog na inilalagay nila sa altar, yan ay larawan lamang ng dugo, ang pinal na dugo ng ating Panginoon na siyang talagang makapag-ilinis at makapagbabayad sa ating kasalanan. Kaya sabi niya Hebreo, without shedding of blood, there is no forgiveness of sin. At yan ang panahon natin. Higit pa sa panahon ni Adam, higit pa sa panahon ni Moses, the law, ang panahon natin ngayon, tandaan ninyo, ang siyang pinakamahalaga. Bakit? Sapagkat ang kasalanan noon at ngayon at darating pa ay nakasalalay sa kamatayan ng ating Panginoon Jesus. At yan ang edad na tinatawag na the age of grace, the age of the church, Holy Spirit. Sapagkat ang iglesia ay nag-start, tandaan ninyo ito, after the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. There is no church in the true sense doon sa Old Testament. Hanggat ang Panginoon ay dumating. Mahalaga mga kapatid. Kaya kailangan nating pag-aralan ng church
Sapagkat tayo ngayon, lahat ng taong mananampalataya kay Kristo, we are a member of the mystical body of Christ na tinatawag na church, iglesia. Kaya mahalaga sapagkat unang-una, ako'y naniniwala na most of us are Christians dahil ito'y seemingly parang exclusive fellowship ng mga Kristiyano. So, mahalaga ito. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa may pangangaral ito. Dahil ako'y 80, magiging 84 na ako. Ang totoo, gusto ko sana dito na lang ako sa ilalim Kasi mahina ang aking paa. Sabi ko nga, hindi po kayo makikita kung hindi kayo sa ilalim. Sabi ko, kahit hindi ako makikita, basta maririnig lang ang salita ng Diyos. Hindi importante ang aking sarili. But because of their insistence at meron naman palang ang hagdanan dito, kaya ako'y okay na. Kaya mga kapatid, babalik tayo. Bakit dapat nating pag-aralan ng church? At ano ang church? Ano yung iglesia? Unang-una, ang iglesia, ayon sa binasa ni Joan sa Ephesians chapter 3, ay isang hiwaga. It is a mystery. Mababasa ninyo yan sa Ephesians chapter 3 from verse 3 hanggang verse 5. Sa kamatayan at pagkabuhay muli ng ating Panginoon, walang Hudyo, walang Gentil, kundi lahat ng tumanggap sa Kanya sa pananampalataya. Ay ngayon ang Iglesia. Sa makatwid, Hudyo ka, Gentil ka, kung tumanggap ka kay Kristo, that is the naging kasapi ka sa Iglesia. So, wala lang Hudyo, walang Gentil. Pare-pareho ang ating kalagayan ngayon sa loob ng Iglesia. Kaya sa loob ng Iglesia, merong Hudyo, merong Gentil. Pero equal sila, wala na yung nangyayari sa Old Testament na parang mataas ang uri nila, spiritually speaking, sa mga Gentile. Iyan ang reason kung bakit sinasabi na ang iglesia ay isang hiwaga.
Ngayon mga kapatid, kailan nag-umpisa ang iglesia? Maraming mga maling turo dito. Sabi nila, nag-umpisa sa panahon ni Apostol Pablo. Sabi nila, gano'n. No. Ang iglesia, basahin ninyo sa Bible ninyo, kaya ito ay Bible study. Ang ating katipunan ngayon ay Bible study para makapag-aral tayong mabuti. Pagkatapos nito, meron tayong tinatawag na groupings kung saan ang ating mga pag-aaral ngayon ay didiscuss in detail ng mga ibang mga kapatid sa inyo na ating malalaman mamaya before lunch. Ngayon mga kapatid, ang iglesia ay nag-start sa araw ng Pentecost. Ano ang Pentecost? Ang Pentecost ay yung salitang 50. 50. Pentecost, 50. Ay larawan ng kanyang pagkabuhay muli. You study that Leviticus chapter 23 para meron tayong basihan, no? Ngayon, sinasabi ng verse 15 ng chapter 23 ng Leviticus, mula sa paghandog ng unang bunga referring to the resurrection of Christ, bibilang kayo ng 7 Sabbath, sabi niya. Ilang araw ang isang buwan Sabbath? Ilang araw? 7, no? Starting count, sabi niya, counting from the offering of the first fruit. Sa mga tuwid, yung pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesucristo ay Sunday. Kaya yun ang mahalaga sa atin. Now, bumilang kayo from that time ay 7 Sabbaths. So, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ano yung 7? Saturday yun ang Sabbath. Now, bumilang kayo ng 7 weeks. At yung end ng 7 na yan ay Saturday, which is what we call the days. So sabi ng Leviticus, bumilang kayo ng 7 Sabbaths at yung araw na susunod, which is Sunday, yon ang araw ng Pentecostes. So unang-una, the resurrection of Christ is Sunday and the birth of the Christ, of the church, umpisa ng church is Sunday. That is Pentecost. So, nang Panginoon ay nabuhay muli ayon sa Acts. Ilang araw siya unang nanatili. Simula siya. 40 days. Bago siya umakyat sa langit. Bakit? Upang ipangaral niya ang kaharian ng Diyos. Basahin yun. Acts chapter 1, lahat basahin ninyo mamaya. Now, subalit, noong ika-4 na araw ng kanyang pagkabuhay muli, siya'y umakyat sa langit. Kaya hindi ng Marilino ngayon, yung 40 days ng isang patay, it has nothing to do with the resurrection of Jesus Christ. Yun ay mga tradisyon lang. Subalit, ang Bible ay sinasabi niya, sa ika-4 na araw ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesus, siya'y umakyat sa langit. Subalit, bago siya umakyat, meron siyang bilin sa mga alagad. Tingnan ninyo sa Bible niyo, chapter 1, verse 1 to verse 7, verse 8. Ano sabi niya? Kasi tinanong siya ng mga apostol na kung kailan ang kaharian ng Diyos at sabi niya, hindi mahalaga yon.
kundi ipangaral muna ninyo ang Ebanghelyo mula sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng sanlibutan. Pero mayroong exception. Subalit sabi niya, muna ngayon, hintayin muna ninyo ang Holy Spirit na tatahan sa inyo. Hintayin ninyo yun. So, after 10 days ng 40 days niya, sa Acts chapter 2, ang Holy Spirit ay dumating sa bawat isa. Ang Holy Spirit ay tinahanan, tumahan sa bawat mananampalataya kay Kristo at binigyan silang kapangyarihan upang magsalita. Yun ang Pentecost. Yun ang tinatawag ni Pablo sa unang Korinto, kabanatang 12 at talatang 13. Sila'y pinautismuhan ng Holy Spirit. Holy Spirit, number 1, ang Holy Spirit ay tumira sa bawat tunay na mananampalataya kay Kristo. Pangalawa, sila'y inalagay sa isang lugar at tinatawag na Iglesia, the Church, which is called the body of Christ. Sa makatuwid, ang bawat tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ay siya ay kasapi sa Iglesia sapagkat ang Banal na Espiritu ang siyang nakakasya sa isa o espiritual na katawan na tinatawag na Iglesia. Kaya mga kapatid, yan ang mahalaga. Tayo ay naging member ng church, hindi sapagkat gusto nating maging member o gusto ng isang tao na ikaw mula ngayon ay kasapi ka namin. Kagaya ng mga reliyon ngayon na nag-iipon, they are majoring in membership. They are majoring. Gusto nila, papakarami sila. Subalit, hindi tayo, hindi ako, wala akong karapatang sabihin kung maging member ka sa church. Kahit sa iyo, wala kang karapatang sabihin mo, gusto kong maging member ng church. Paano kayong maging member ng church? Kung tunay na tinanggap ninyo si Kristo sa pananampalataya, that's the most important thing, mga kapatid. Yun ang reason why the church is preaching the gospel. Ipinangaral natin ang Ebanghelyo. Ano yung Ebanghelyo na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan at siya nabuhay muli. At walang kapangyarihan dito sa mundo na makapagbibigay o mapaghuhugas sa kasalanan natin maliban ang kamatayan at pagkabuhay muli ng ating Panginoon Jesus. Walang pangalan, sabi ni Apostol Pedro, sa ibabaw ng lupa, sa ibabaw ng langit na ibinigay dito sa lupa upang ang kasalanan ay mabigyan kapatawaran. At sino yung pangalan yun? Ang pangalan yan ay ating Panginoon Jesus. Alam niyo mga kapatid, mahalaga yan. Sapagkat ngayon ang Diablo ay ginagawang simple yung ating pagtanggap kay Kristo. Sabi ng mga ngaral tinatanong ka ng isang mga ngaral, naniniwala ka ba ikaw ay makasalanan? Opo. Naniniwala ka ba nung kung tanggapin mo si Kristo ay mabibigyan ka kapatawaran? Opo. Tanggapin mo ngayon. Ligtas ka na. That is what we call yung tinatawag na easy believism or sugarcoating the gospel. Kadalasan, masaya ang isang kapatid. Sabi niya, kapatid, yung aking kapitbahay, lahat sila napakarami. Tumanggap na sila kay Kristo. Mabuti yun. Pero gaano katotoo yung kanilang pagtanggap kay Kristo? Masyadong mababaw ngayon ang gospel. So much so na napakarami kaagad member ng mga churches, they are all Christians. Tinanggap nila ang Panginoon. Masaya tayo kung minsan marinig yan, pero lalo tayong masaya kung makita natin na yung tumanggap na yan ay tunay na nagbago sa kanilang pamumuhay.
Kung tunay na nagbago sila, nagkaroon ng katotohanan ng isang bagong buhay na ipinagkaloob ni Kristo sa kanila. Yan ang mahalaga. Kaya kung ating tatanong, sino po ba yung mga kasapi ng Iglesia? Who are the members of the church? Sino yun, mga kapatid? That is also a mystery. Sapagkat ang tunay na member ng Iglesia, tandaan ninyo, kung kayo ay tunay na tumanggap na kay Kristo bilang Panginoon ninyo at tagapagligtas, kung meron kayong mapopoint na time in your life na kayo ay nagsisi sa inyong pagkakasala at lumapit kayo sa paanan ng krus ni Kristo at tinangkin ninyo siya, tinanggap ninyo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay kasabi ng Iglesia, you are a true member of the church. Maraming churches ngayon, palakasan sa bilang dahil ginagamit nila sa politika. But that is not the true church in its true sense. Ang mahalaga, kahit isa, dalawa o tatlo lamang, kung tunay kayong tumanggap, that constitute a church. Ano sabi ng Panginoon? Where 2 or 3 gathers together in my name, there am I in the midst of them. Dalawa o tatlo, sabi niya. Now, hindi ko gusto sabihin, huwag na tayong magpatotoo. Maganda yung marami tayong talagang paidala kay Kristo. But, do not forget that even yung pag-witness natin, it is the work of the Holy Spirit. Nagpapatotoo tayo, nangangaral tayo. Yan ay gaway ng banal na Espiritu sa puso ng bawat tao na nakakarinig upang ang kanyang buhay ay ilapit niya kay Kristo. Marami tayo ngayon, iba't ibang churches. Inaalala ko lang, lalo na sa leading brethren. Meron ba sa ating iglesia na kung minsan ay nagpatotoo siya, are you sure that he is a believer? Yung ating mga anak, yung ating mga mahal sa buhay, kung minsan madali silang magpatotoo sa ating patotoo. But the problem, how true is it that they are believers? Sabi nga ng isang kwento, isang Kristiyano, namatay daw siya. Pero nakita niya na siya nasa langit na pagkatapos ng kanyang kamatayan. E nung nasa langit na daw siya, tinitignan niya mga kasama niya sa church. Wala siyang nakita. Marami siyang nakitang ligtas doon, pero hinahanap niya yung mga kasama niya, wala. Pero sabi niya, ako'y ligtas, nandoon ako. What I'm looking for, yung aking dating kasamaan sa church, kung nandiyan sila, pangalangan. Now, yun ang isang kwento, sapagkat yan ay isang hamon sa bawat isa sa atin. Now, we might be a member of the church, but the problem, can you point a time in your life that you have received Christ as your Lord and Savior? That is the most important thing. Sapagkat kahit sa huling buhay natin, like I am 84 this year, this coming year, kung minsan nakakalimutan ko na yung masyado kong alam sa Bible. But one thing I will not forget, even before my death, ang ating Panginoong Jesus, siya ang aking pag-asa. Siyang nangako sa akin na pagkatapos ng buhay na ito ay meron akong buhay na walang hanggan. Siyang nangako sa akin na aking mga pagkakasala, gaano man kami, na idinala ko sa Kanya, ay pinatawad niya. That is the joy of a forgiven life. At yan ang nagbibigay assurance sa akin even at the hour of my death, that the Lord Jesus Christ, yung Kanyang pangako sa akin, na ako ay binigyang kapatawaran at patungo sa langit. Yan ba mga kapatid ay nasisiguro natin, especially among new members of the church, yung mga young people, are you sure
na kayo'y believer? So, mga kapatid, yun ang members of the church. Ang Holy Spirit, kumbaga ang church ay isang lalagyan, ang Holy Spirit ay dinala tayo doon sa lalagyan yan nang tumanggap tayo kay Kristo. We were incorporated into the mystical body of Christ, which is the church. Noong tayo ay tumanggap sa Kanya bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Tayo'y tinawag niya upang tayo ay makapasok doon. So, walang taong sasabihin niyang gusto kong maging member ng church. Kundi, iyakin natin kung tinanggap na natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, sa loob ng iglesia, mga kapatid, we are now members of the church. Merong mga nangunguna sa atin sa loob ng iglesia, tandaan ninyo. At tinatawag nating leading brethren yon, mga nangungunang mga kapatiran. Yon ay mga kalalakihan na tinatawag na elders of the church. Dalawa lamang ang offices ng church. One is elders and the other is deacons. Tandaan ninyo yon. Yung elder ng church ay inilagay ng Diyos doon upang pangasiwaan ang kalagayan ng iglesia alinsunod sa salita ng Diyos. Kaya sometimes yung elders are called overseers or bishop. Alalahanin ninyo yun naman deacons ay nandoon sapagkat sila nangangasiwa sa material na kailangan ng iglesia. Like for example, the treasurer of the church is a deacon. Mahalaga na malaman ninyo ito because we do not believe in one-man ministry sa iglesia. Hindi tayo naniniwala at wala sa Biblia na meron lang isang so-called pastor sa church na siya lahat ang gumagawa sa iglesia. And tayo mga subordinates lamang. That is only a man-made. Ginawa ng tao yun sapagkat halos mga buong mundo, professing churches ay ganyan. Kaya napakahirap sa atin na paniwalaan yung one-man ministry dahil lahat ay ginagawa kasi ng sanlibutan. Sabi nga ng isang nag-text sa akin dahil naririnig niya yung aking Bible study every Sunday, 7 o'clock. Galing siya sa United States, sabi niya. Paano po yan? Lalos po naman ang mga iglesia ngayon ay may nangungunang pastor siya at gano'n-gano'n, sabi niya. But para po yung sa atin ay iba. Sabi ko sa kanya, sa sanglibutan ay hindi mo makita sa atin. Bihira lang. But sa Bible, hindi mo makita yung ginagawa ng sanlibutan. Kaya you stick to the Bible. Huwag tayong padala sa majority. Sad to say, maraming Kristiyano ngayon na hanggang ngayon, for 40 years I have been preaching the one-man ministry in the church. Pero nakakalungkot ko minsan, hindi nila naunawaan. Kaya, I don't know, this might be the last time that I will preach the church in a group like this. Pero dinadalayan ko, tingnan ninyo sa Bible ninyo, walang isang taong nangunguna sa iglesia. The church must be ruled by elders. Plurality of leaders ang mahalaga. At yan ay nakikita ko sa ibang church. Nagpapasalamat ako sa Panginoon, si San Nicolas, sa Santa Monica Christian Church, ay nakikita ko ito. They run the church through elders. No one-man rule. Sometimes tayong mga Kristiyano, we believe in no one-man rule. Pero totoo, like yung mga missionaries natin, kung minsan, in reality, sila ang nagro-rule. Parang subordinates lang tayo. Let us not be carried with these wrong teachings. Ang bawat Kristiyano na inilagay ng Diyos sa church, plural, ang silang mangunguna sa iglesia. Kung minsan sinasabi natin, ito pa yung isang controversial na thing, pero dapat ninyong pag-aralan sa Bible niyo. Women
hindi dapat manguna when the church is in a corporate assembly. Corporate assembly, kapag tayo nagbi-meeting, lahat-lahat sa church, like our preaching service, prayer, meeting, and Bible study, let your women keep silent in the assembly. 1 Corinthians chapter 14, verse 34 and 35, verse Timothy chapter 2, verse 11. Subalit ang mga kababayan ay ginagamit ng Diyos. In fact, yung success ng maraming churches ay dahil sa mga masisipag na kababayan. Hindi naman nangangahulugan sapagkat they are prohibited to preach in the pulpit during the preaching service and Bible study. Hindi naman nangangahulugan they are second class. No, meron silang lugar na sinasabi ng Diyos. Kagaya sa ating tahanan, sa bahay natin. The husband is the head of the church. The wife must be subordinate sa husband niya. Hindi magandang tignan kung isang babae ang nangyayari sa desisyon ng church. Hindi maganda yan. So, within the church, mga kapatid, anong role ng mga kababaihan na inilagay ng Diyos? Pwede kayong magturo ng sariling mga kababaihan. You can teach women. Pwede kayong mangaral sa labas ng church. For example, sa mga bahay, sa mga i-preach niyo yung gospel. Chapter 4, Gospel of John, yung Samaritan woman, ginamit ng Diyos upang ipangaral ang ating Panginoon sa Samaria. Maraming kababaihan na binigyang karangalan ni Apostol Pablo. Kuminsan itong fellowship natin ito, yung mga women, ang silang halos nagpe-prepare. Silang nag-aanda sa ating fellowship. Kaya, hindi nangangahulugan. Kaya lang, yun ang sinasabi ng Bible. Sabi nga ng mga ibang kababaihan, binigyan daw silang gift ng Panginoon upang mangaral sa church. Saan natin makikita sa Bible yun? Now, kung yan ang pinipilit nila, ba't hindi pa natin sirain yung pages ng Bible? I-alis na natin. Upang wala ng basihan, pwede na silang mangaral. Ito sinasabi ko ito, many people will not agree with me, especially modern churches ngayon. But it is in the Bible, mga kapatid. Sapagkat ang gusto kong mangyari sa atin ay huwag tayong lumihis sa Biblia. Pag-aralan natin yan upang may counteract natin ang mga maling turo sa ating panahon. Dahil kung hindi natin alam ang Bible, paano natin sabihin ni sila'y mali? Bakit ba kayo hindi naniniwala sa women preacher? Yun ang turo ni Brother John. Wrong, that is wrong. Yun ang turo ng Bible. Tingnan ninyo yung Bible ninyo. Kung meron kayong maipapakita, sabihin ninyo that Paul is allowing women to preach in the corporate meetings of the assembly of the church. Kaya yan ang isang mahalaga. Kaya tingnan nyo, no? A brief study on the church. Sabi sa akin, hindi po ba grammatical wrong yan? A brief study of the church. Sabi ko, yan ay parehong correct. Kaya lang, when we say a brief study of the church, we are referring to the history of the church. For example, a brief study of the church history. Pero pag sinabi ko a brief study of the church, ang gusto ko sabihin yung structure ng church. Yung sa loob ng iglesia ang mahalaga. At yan ang pinag-aaralan natin ngayon, mga kapatid, sa tulong ng Diyos. Now, sa loob ng iglesia, mga kapatid, merong ibinigay na talento ang Diyos. Talents, karunungan, abilities, na tinatawag na spiritual gifts, spiritual na kaloob. At yan ay mababasa natin sa Ephesians chapter 4, verse 7, na sabi niya, tayong lahat ay binigyan ng gift ng Panginoon sa loob ng iglesia. For example, what are those gifts? Nung minsan nagbigay siya ng karunungan upang magturo sa Bible. That is a teacher. The gift of a teacher. Minsan naman nagbigay ng karunungan upang siya mangaral, preacher.
Minsan naman ay binigyang karunungan upang siya maging pastor. Actually, pastor and teacher are almost synonymous. Evangelist. Bakit? You continue studying chapter 4 ng Ephesians from verse 11. Sasabihin niya, yan ay binigay ng Diyos sa iglesia upang yan ay magamit sa ikalalago ng iglesia sa karunungan. Upang mga member ng church ay makaunawa sa salita ng Diyos. Upang ang iglesia ay lumago sa pananampalataya. Nang sa ganon, hindi tayo maaaring maging bihag ng mga maling turo sapagkat lalong-lalo na sa panahon natin, mga kapatid, tayo ay surrounded by false doctrines, false teachings. Kaya mga leading brethren, antabayanan ninyo ang iglesia. Tulungan ninyo. Let us study harder the Word of God. Huwag tayong maniwala kahit sino pang tao na kung ang turo niya ay mali. Yung tubig ito lang. Sorry mga kapatid, meron akong konting siguro nasa age na ito, hindi ko na inaalam kung ang diferensya ko. Importante, tayong mga nangunguna sa church, let us shepherd the flock. Tignan natin, baka may papasok na maling turo. Kahit sino pa siya, kahit kaibigan natin siya, kahit sa kalagayan ko, kung meron akong i-inject na maling turo, tignan ninyo, i-reject ninyo. Yun ang reason why binigyan tayo ng spiritual gift ng Panginoon. Now, yung pastor, spiritual gift. Yung elder ay office. Sa mga twin sa church, ang pinaka-leading brethren ay elders and deacon. Yung pastor sa teachers ay mga binigyang kaloob din ng Diyos. But there is no one man pastor in the church, tandaan ninyo, that rule the church. Tandaan natin yan. Naway, huwag pumasok ang katuruang yan sa iglesia. Para magbibigay din tayo, mag-ipat tayo, mga kapatid. Kuminsan, sa nagkakaroon din ng ambisyon na kuminsan tayo ang gustong manguna. Though we disagree, but in practice, maraming missionary that agree in plurality of leaders, but in practice sila rin ang naunguna. They are very dominant. Tandaan din niyo yan, tayong mga local churches, kuminsan merong lumilitaw na dominant sa atin na siya rin ang parang nagdidikta sa church. Beware of those things. Kaya, iyon ang mahalaga sa iglesia, mga kapatid. Kailangan ninyong alamin kung ano yung kaloob na ibinigay sa inyo ng Diyos. Maraming Kristiyano, ano gusto nila? Sa church, gusto nila kaagad, they are preachers, they are teachers. Ayaw nilang i-accept yung mababang tungkulin sa iglesia. Kanina, nakita ko si Brother Mike na siya sa leading brother sa Santo Tomas, ang Tomas Christian Church, ang siyang host church ngayon sa ating fellowship. Nakikita ko, kala ko nung ginagawa niya, meron siya supot at kinokollect niya yung mga basura natin. Eh yung mga ibang leaders ng church, ayaw nila yan eh. Kaya, the leader of the church must be the servant. Servant po ng mahalaga. Wala sa atin, let us palagi nating tinatawag ang Panginoon na alisin yung pride na nasa atin. Sapagkat yan ang reason why sometimes the devil ay nagtatagumpay sa kanyang layunin dito sa iglesia. The devil is active
within the church. Alamin natin ang ating gifts. For your reference, tignan niyo yung Ephesians chapter 4, verse 7, then 11 up to the end. At basahin din ninyo mamaya yung 1 Corinthians chapter 12. Nandoon yung iba't ibang gift. Merong kalimbawa, kaninang mag-start tayo, merong nagwawalis dito, merong nag-arrange dito. Those are also gifts. Tignan ninyo, do not aspire ka agad the pulpit. Ang mahalaga, ang ating iglesia, hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Yesus, ay sumusunod sa kanyang salita. Kahit ano yung practices ng many churches that surrounds us today, let us stick on the Bible, kahit tayo na lang ang nagpe-practice yan. Mahalaga yan, mga kapatid. So, ang bawat isang mahalaga ay humayo siya. Lumabas kayo the church at magpatotoo. Tignan ninyo ang mga taong wala pang nasa kadiliman pa. Yan ang mahalaga. Yan ang bawat gawain ng isang tunay na mananampalataya. Humayo ka. Go out. Go and preach the gospel. Go and make disciples unto all nations. Yun ang ating mahalagang layunin. Alam niyo yung mga ibang local churches natin ay nag-start sa ganyan. Pero isang Kristiyano, hindi ko alam kung anong denomination niya, pati sa Christian, I'm sure. At sabi niya, alam niyo po, sabi niya, Brother John, sabi niya, ako ngayon ay nag-aaral ng Master sa Theology, sabi niya, sa Manila. Bakit sabi ko? Kasi gusto ko pong mag-apply sa mga mega churches, sabi niya. Parang nag-apply siya ng pastor sa mga churches dahil masasweldo doon. Kaya daw kumukuha siya ng theology. Sabi ko, Brother John, meron sana ako itatanong sa iyo, paano kayo pong nag-start ng mga churches? Dahil maraming churches na nag-start sa pamamagitan ng ministry ninyo. Sabi ko, ganito, ako'y nagpapatotoo. I share the Lord Jesus Christ sa mga individual na tao. Since ako'y nakakilala kay Kristo bilang Panginoon ko at tagapagligtas, yung pagmamahal natin kay Kristo, siyang nagtutulak sa akin o kayo bahagi ko siya. Saan man ako pupunta, sasakay ako ng jeep, magdadala ako ng gospel tracts. Nagbibigay ako. At sa likod ng truck na yan, ang aking pangalan, if interested, write to John Susi. Nagkakandak ako ng personal Bible study. Pagkatapos, mayroong isang tao na interesado sa narinig niya at in-invite ako sa bahay niya at na-start yung home Bible study namin. Later on, it becomes a church. Yung ganyan, ang Orani Christian Church, ganyan nag-start. The first Bible study namin ay sa ilalim ng punong niyog. At least by the grace of God now, meron na silang chapel. The Guagua Christian Church, which is now the Santa Monica Christian Church, nag-start kami sa isang bahay lamang. Sharing the gospel to the people. Santo Tomas Christian Church, Bangkal, lahat ng mga churches. Livelihood Christian Church ay galing sa church sa Bangkal. Ang nangyari lamang ay dahil sa nagkaroon sa ng opportunity na magkaroon ng tahanan, lupa, bahay. At itinuloy nila ang kanilang pananampalataya doon. You see? Although ang ating churches ay sinasabi kong hindi tayo masyadong marami ngayon, but they are still the church. Sila'y naninindigan sa kanilang pananampalataya kay Kristo, yun ang mahalaga. Maraming churches ngayon na they are specializing on people who are wealthy, mayaman. Masyadong materialism yung churches ngayon. Alam niyo mga kapatid, kailangan mahalin natin ang ating local church
Merong mga Kristiyano, konting problema lang sa church, aalis sila. Hindi nila alam that they are responsible sa kanilang local church upang tulungan ang local church na yan. They are looking for something big. Gusto nila yung malaki, mayaman, pasaya. Kaya tinatalikuran nila ang kanilang local church. Alalahanin ninyo, you are responsible to God sa local church ninyo, doon sa judgment seat, pag ang Panginoon ay dumating na. Mahalin ninyo local church ninyo. Tulungan ninyo upang ang local church ay lumago. Now, pupunta tayo sa meetings ng church. Ano ba yung mga meeting ng iglesia? Sa Acts chapter 2, mga kapatid, ang meeting ng church ay sabi niya, chapter 2, verse 41 and 42. Sabi niya, lahat ng mga tumanggap kay Kristo sa pananampalataya ay nabautismuhan sila. They were baptized. And, sabi niya, they continued steadfastly, devotedly in the apostles. Yun ang meeting ng church and in fellowship. Now, gusto ko lang pansinin niyo ang salitang steadfastly and devotedly. Sila'y nagpatuloy ng buong puso sa pagtitipon sa iglesia. Ano gusto sabihin yan, mga kapatid? Ang gusto sabihin, kahit anong appointment mo, mahalaga yung appointment mo sa church. Yung isa sa marami sa atin, yung mga reason nila, why hindi nag-a-attend sa church, meron lang mga appointment. Ano bang pinakamahalagang appointment natin sa buhay natin kung Kristiyano tayo, kung hindi yung ating pagtitipon sa iglesia? Marami akong kapatid, iba-iba yung kanilang appointments dahil minsan hindi ko alam, baka kayaman sila, pero hindi pa siguro mahal ng palataya. And I reject yung appointment na yan, if it coincide with my appointment sa iglesia. For example, I don't take appointments on Sundays. Dahil meron akong appointment sa church. Kung mahal mo ang church mo, dapat tandaan mo yan. Dahil yung pagtitipon ninyo sa iglesia, where 2 or 3 gathers in my name, there am I in the midst of them. Nandyan sa kalagitnaan natin ng Panginoon wherever you come to the church. Sad to say, and it aches my heart, na maraming Kristiyano, konting appointment nila, inuuna nila kaysa appointment nila sa Panginoon. Doon natites ang ating tunay na pagmamahal sa iglesia. At huwag natin kalilimutan yan. Hanggang sa dumating ang ating Panginoon, let us be faithful. Sa ating pakikipagtipon ka, sino nakaalam sa Hebrew chapter 10 verse 25? Hebrew chapter 10 verse 25. Ano yan? Do not forsake the assembling of one another. Huwag ninyong pabayaan, hindi kayo makipagtipon sa iglesia. Those are very important things. Para sa akin, nakikita sa akin kapag ako'y nakipagtitipon sa mga kapatiran. Alam niyo, every Sunday, kapag nakagising ko 5 o'clock, hindi ko alam, pag Sunday kagising ko, masaya ang puso ko because I know ay mayroong assembly, pagtitipon sa iglesia. Maaga ako nagigising. Iba ang ating pakiramdam. Dahil yan ang banal na Espiritu na gumagawa sa atin, mga kapatid. Mahalaga yon. Apostles' Doctrine. Ano yung Apostles' Doctrine? Bible study, tsaka preaching service. Pareho lang yun. Kaya, they continue steadfastly in the Apostles' Doctrine. Yung Apostles' Doctrine, yung Bible study and preaching.
Ang nakakapagtaka kung minsan, mas maganda ang suot ng mga kapatid sa Sunday kaysa sa Bible study kung gabi. Hindi ko alam. Hindi nila alam. Actually, para sa akin, mas mahalaga yung Bible study kaysa preaching service. Because in Bible study, we are studying intensively the Bible sa church. While on preaching, yung mga 4 points ng preacher lang, mga aking pinakikinggan. Topical preaching. Not intensive, kagaya ng Bible study. Mahalaga lahat ang meeting niyan, especially yung pinakamahalaga, yung breaking of bread, Lord's Supper. Hindi ko alam kung lahat na local churches, meron na kayong breaking of bread, Lord's Supper. Sapagkat ang breaking of bread ay doon tayo nakatuon lamang sa ating Panginoong Jesucristo, ang taong nagbigay ng buhay para sa atin. We concentrate sa ating Panginoon. At yan ang pinakamahalagang meeting sa atin. Bakit? Una, yung preaching service, nakikinig tayo sa salita ng Diyos na sinasabi ng preacher. Sa Bible study, nakikinig tayo, nakakaroon tayo sa salita ng Diyos na sinasabi ng truth teacher. Samantalang sa breaking of bread, ang Panginoon mismo ang siyang ating pinagbubulay-bulayan sapagkat yan ang bilin niya sa atin. You do this in remembrance of me. Nakakalungkot pagdating sa breaking of bread, ang number of attendee ay 5% lang ng church. Pagdating sa preaching, puno-puno, Bible study, ang chapel. Pagdating sa prayer meeting, nag-aalisa ng marami. I do not know why. Why preaching, why prayer meeting seems to be boring sa atin? Hindi ko alam. Samantalang prayer is talking to God. And prayer is a privilege. Sapagkat hindi lahat ng tao ay makapapanalangin na ang kaniyang panalangin ay tumatagos sa trono ng Diyos. Prayer is the breath of life. Kailangan sundan natin by the grace of God to obey the 4 meetings of the church. Bible study, preaching service, prayer meeting, breaking of bread, and fellowship. Kagaya niya. Mahalaga mga kapatid, yung meeting na ito. Sapagkat, tandaan ninyo, ang isang taong Kristiyanong nananalangin ay maraming nagagawa. Yan ang sabi ni Santiago, the prayer of a righteous man availeth much. Ang panalangin ng isang tunay na Kristiyano ay maraming nagagawa. Tingnan niyo si Elijah, dinalangin niya na huwag sanang umulan sa 3 taon at kalahati. Hindi umulan. Subalit niyang sabihin niyang umulan sana, umulan na naman. Now, kung ang isang panalangin ng isang believer ay mahalaga, lalong mahalaga yung tinatawag na praying in one accord. Collective prayer. Doon natin inihiling sa Diyos ang ating mga suliranin. Doon natin inihiling sa Diyos ang mga problema ng kabatiran. Kung may sakit man o ano man. The church, sabi nga Mr. Ravenhill, the church who is not praying is playing, sabi niya. Dahil hindi tayo magsasurvive sa ating layunin bilang isang Kristiyano at bilang isang iglesia kung hindi tayo nananalangin ng isang maningas o taintim ng Pampango na panalangin sa Diyos. Yun ang pinakamahalaga. Prayer, do not forsake. Yun ang pinakamahalaga mga kapatid. Kaya, tandaan ninyo, kailan ang ating meeting sa church. Yung ating karaniwan at principal meeting ng church natin ay Sunday. Sunday. Doon sa isla ng Patmos, nakita ni Juan ang Panginoon on the Lord's Day, sabi ng Revelation. Sabi sa akin ng isang reliyon, yung pong Lord's Day, Sabat, sabi niya, Sabado. Sabi ko,
Pwede mo bang makipakita sa akin sa Bible na ang Sabat ay Lord's Day? Wala naman. Ang Lord's Day ay yung panahon na ang Panginoon ay nabuhay sa mga patay. And that is Sunday. Paano natin alam Sunday? Sabi, the day after the Sabbath, sabi niya, ang Panginoon ay nabuhay muli. That is Sunday. Anong araw sinilang ang iglesia? Sunday. And what about Sabbath? Sabi nila, binasa ko sa Colossus. Ang Sabbath ay larawan lamang ng ating Panginoon sapagkat siyang tunay na makapagbibigay ng kapahingahan. Sabbath. And there is no more mention of Sabbath in the New Testament. But Sunday ang siyang mahalaga. First day of the week. Doon natin ginagawa yung ating breaking of bread. Acts chapter 20, verse 7, kung gusto niyo i-jot down. On the first day of the week, they gathered together for breaking of bread. Ang nakakalungkot yung mga unang Kristiyano, they gather in the midnight. Midnight sila, kaya nag-Lord Supper sila, mayroong batang nahulog doon si Eutychus sapagkat inaantok niya. Today we are free. Whatever hour na gawin natin, nasa atin lamang kung tamad tayo. Pero hindi Book of Acts, ginagawa nila midnight. Bakit? Sapagkat natatakot sila, lahat ng mga Kristiyano tumanggap kay Kristo ay dinadagit nila at pinapapatay. Subalit ngayon, meron tayong freedom. Hindi lang tayo nag-comply sapagkat tayo maraming bagay na inuuna natin kaysa gawain ng Panginoon, mga kapatid. At ang iglesia, susunod ay inalintulad ng Diyos sa isang gusali, sa isang building. Now, the church is not the building, tandaan ninyo. Halimbawa, saan kayo sa church? Saan kayo sa local church? Nandiyan ka. Kaya lang tayo may building sapagkat hindi upang tayo makapagtipon na mabuti, upang tayo ay magkaroon ng sariling lugar kung saan natin pinupuri ang Diyos. That's the needs of a chapel building. But the church is the people themselves. Maraming tao nag-specialize sa building, yung namang spiritual, wala. Subalit, inalintulad ni Apostol Pedro ang iglesia sa isang gusali, building. Sa unang Pedro, kabanatang 2, hanggang talatang 4 hanggang 10, ay mababasa ninyo na ang iglesia ay para daw building. Gusali, alam niyo yung gusali? This is a building. Kapag ang gusali ay tinatayo, anong unang gagawin ng nagtatayo? Lagay muna yung foundation ng building. Karamihan sa atin ay mga engineers, mga civil engineers. Building muna yung foundation na para ang building ay matatag. Now, sabi niya Apostol Pablo, the foundation of the church as a spiritual building is the Lord Jesus Christ. Tandaan ninyo yun. Doon tayo, kaya meron tayong awitin, on Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. Doon yung foundation. Although sinabi ng Ephesians, yung apostle, they are also called foundations. Ang gusto lang sabihin dyan, yung katuruan ni Kristo ay iniwan sa mga apostol at ang apostol ay sinulat sa isang aklat at tinatawag na Bible at ito ang ating basihan sa ating pananampalataya. The church. At tayong bawat tumanggap kay Kristo ay parang bato, sabi niya. Parang batong inilagay sa ibabaw ng foundation. Hanggang ang iglesia, ang gusali, ay lumalago. So, bawat Kristiyano ay mahalaga. Dahil tayo ay nakapatong sa ibabaw ng ating Panginoong Yesus. Hanggang tayo ay lumago at lumakas. Ang iglesia ay di ko alam kung ilang pang tao
ang tinatawag ng Diyos ngayon upang ang iglesia ay kunin na niya. Kunin na niya. Kaya mga kapatid, mahalaga na ang iglesia ay lumago, espiritual at sa bilang. The church must grow spiritually and numerically. At paano yan? Paano yan? Sa pamamagitan natin. Paano lumago ang iglesia inyo? Noon yung church namin ay 10 tao lamang. Now after 1 year, naging 12 na kami, 13, 14, 15. Bakit? Bakit lumago tayo? Sapagkat nagpatotoo tayo. Sinyer natin si Kristo sa mga tao. Yan ang kulang sa church ngayon. Hindi tayo individual na tumutungo sa mga taong kabarangay natin, sa mga taong kasama natin sa trabaho kung tayo nagtatrabaho, sa mga taong kaklase natin kung tayo estudyante. Are we sharing Christ to them? That is the problem of the church today. The church is lukewarm. Masyadong malamig ang iglesia ngayon. While it is true, kailangan yung evangelistic meeting, kagaya ng ginagawa namin sa mga churches. But what is important is the one-on-one. Puntaan ninyo. Kayo lahat, tayo lahat ay evangelist in the true sense of the word. I-share natin ang gospel. Ilan ba ang taong naidadala ninyo kay Kristo? Individually. Nagtaka ako, isang araw, nandyan ako sa Walter Mark. Gabi na, nung ako'y umuwi dahil talagang dumating ako doon, almost gabi na rin. Nakaupo ako sa isang silya doon sa harap ng Walter Mark. Tapos mayroon 3 kababaihan. Babae. Very well dressed sila. Nagdadala sila ng Bible, nagdadala sila ng notebook, nagdadala sila ng book. At in-approach nila ako. Good evening, sir, sabi nila sa akin. Napakaganda yung approach nila. Tapos sabi nila, binigyan ako ng gospel tracts. So from then on, alam ko, Christian ito, yung mga kababayan ito. Yun ang kanilang mission. At nagpakilala ko sa kanila. Sabi ko, masaya ako, alam niyo, sabi ko, sa ginagawa ninyo, I'm also a believer. I'm a missionary. So, napakasaya rin nila. Nagtipong kami doon. Hindi ko sila kilala. I don't know what denomination do they belong. That's not important. What's important na nakita ko yung kanilang very sincere attitude to share the Lord Jesus Christ to me. Yan ba'y ginagawa natin? Sometimes, yung ating masyadong pag-iisip sa kailangan ng katawan sa ating materialism, kung minsan ang siyang nag-i-hinder sa atin upang tayo ay magpatotoo kay Kristo. Masyado tayong busy sa sanglibutan. Masyado tayong busy sa mga bagay na walang kwenta. Only one life, sabi nga, will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Kailangan umayo tayo. Kumising tayo, sabi nga ni Apostol Pablo sa Efeso 5. Kumising kayo sa gitna ng masamang laing ito, sa gitna ng madilim na laing ito. At ipangaral ninyo ang gospel. Maraming nag-i-hinder sa atin. Ang ating trabaho, kumisan sobra. Ang ating masyadong ang sariling kailangan at pamilya. It hinders us to be used by God. And the devil is using this upang tayo ay hadlangan sa ating tungkulin sa sanglibutan ito. Anong ginagawa ninyo? Sabi ng Panginoong Yesus. Bakit kayo walang ginagawa? Why stand idle in the marketplace? Alam niyo, wala po kasi nag-hire sa amin. Hali kayo, sabi niya, magtrabaho kayo. The Lord is calling us, mga kapatid. Maliban lang kung
hindi pa maliwanag ang pagtanggap ninyo kay Kristo. Kung tunay na tinanggap ninyo si Kristo, He is always first sa buhay natin. And something within us to strain us to share the Lord Jesus Christ to others. Yan ang mahalaga. That is the mission of the church. You preach the gospel unto all nations. Go out. There is no gospel meeting in the church. Go out. Kaya tignan nyo, yung gospel yung meeting ng church, Bible study, preaching, service, prayer, meeting, break, no bread. There is no gospel meeting. Yung gospel meeting is to go out. Noong panahon namin, kumisan, ako'y nakatayo sa bakod ng isang church, ng elementary school, meron akong PA system, nangangaral kami. Doon sa mga isla na sa Sumuan, we preach the gospel. Go out. Wake up. We are tayo'y binatutulog ng mga maraming bagay sa buhay natin. Para, alam niyo, sandali lang ang buhay. And the Lord Jesus will soon come. Kung ino-observe ninyo ang panahon natin ngayon, palapit na siya dumating. Pero what are we doing? Iyan ang mahalaga, mga kapatid. Kaya ang mahalaga ay makadala tayo ng kaluluwa sa Kanya. Sapagkat pagdating niya sa atin, the rapture of the church, we will give account sa Panginoon. Kung anong ginawa natin para sa Kanya mula nang tinanggap natin si Kristo hanggang siya'y dumating. At pagdating niya, tayo kukunin niya doon at idadala tayo sa mga tahanang inihanda niya para sa atin. Siya galing sa langit. 1 Thessalonians chapter 4, 16 to 18. For the Lord shall descend from heaven, sabi niya, with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. And we who are alive shall be caught up together with them in clouds, and with the Lord in the air. Kukunin na tayo. Pero pagdating doon sa langit, tayo harap din sa Kanya sa judgment seat. Ano ang gagawin natin upang tignan ng Panginoon kung anong ginawa natin para sa Kanya from the time na iniligtas tayo hanggang siya dumating? How many souls? Everyone for Christ, mga kapatid. Ang problema, ang mahalaga, nagpatotoo ka, sakali ang taong yan ay hindi tumanggap, wala ka ng pananagutan sa Diyos. Pero kung meron kang kaibigan, hindi ka naman nagpatotoo, ang kaibigan mo yan ay pumunta sa impyerno, meron kang pananagutan sa Diyos. We are responsible sa lahat ng tao na kahalubilo natin araw-araw if we had shared to them the gospel of the Lord Jesus Christ. Alam niyo, doon sa langit, wala na tayong opportunity to serve Christ like we are serving Him today. Wala na tayong opportunity doon. Ang opportunity to share the Lord Jesus Christ is today. Ngayon, huwag tayong padala sa agos ng maraming problema sa sanlibutan. Whether it is a family problem, whether anumang klaseng problem, ay importante. Iunan natin ang Panginoon, sabi niya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, lahat ng bagay na kailangan ninyo, ay bibigyan na lang ng Panginoon, libre sa atin. So mga kapatid, I pray to God, salamat sa bawat local churches na nag-attend sa ating Bible study, and my prayer is sana manatili tayong manindigan sa katotohanan. Huwag natin pakinggan ang mga leaders kung mali ang kanilang tinuturo sa atin. Huwag tayong padala sa impluensya ng isang tao. Kundi ang Diyos, ang Kanyang salita, basahin ninyo mabuti, pag-aralan ninyo, sapagkat yan ang ating kalasan. Yan ang ating kalakasan. Yan ang ating ilaw at tangalaw sa madilim na sanglibutan ito. And so, salamat sa Panginoon sa araw na ito. Tayo ay manalangin, mga kapatid. Dakila namin, Ama, salamat po sa oras na ito. At binigyan mo kaming pagkakataong magkakapatid upang maggulay-bulay sa iyong mga salita.
Ikaw sana po ang siyang magbigay ng kapangyarihan at kaliwanagan sa inyong mga salita. Upang yan ay maging kalakasan sa amin at upang maging kalasag namin sa mga maling turo at sa ganon kami ay manatiling sumunod sa iyong kagustuhan hanggang sa ikaw ay dumating at kunin mo kami sa lugar na ito. Pagpalain mo po kami, lahat kami, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.